Kapag pumunta ka sa talyer at naghahanap ka ng pyesa para sa Toyota Corolla E100, maiintindihan ka naman. Pero pag sinabi mong naghahanap ka ng pang big body, ayun, para kang nag-enter ng password. At ganito rin sa Vios. NCP92, medyo technical. Pero kapag Vios Batman, gets agad. May small body, may big body, may Love Life, may Robin, may Batman, may Superman, may Joker. Parang hindi Toyota dealership ang pinag-uusapan natin, ano? Parang crossover event ng DC Comics at parking lot ng SM. Pero mas naging interesting ang tanong. Sino ba nagbigay ng mga pangalan na to? Toyota ba? Advertising company? Mga mekaniko? Taxi driver? O isang random na Pilipinong tumingin sa grill at nagsabing, "Uy, mukhang Batman yun ah." At somehow, buong Pilipinas na ang sumang-ayon. Dahil ang totoo, karamihan sa mga palayaw na to ay hindi official Toyota model names. At sa ilang kaso, pati ang mga enthusiast hanggang ngayon, hindi pa rin magkasundo kung ano ba talaga ang tawag. At kung gusto mo pa ng mga kwento sa likod ng mga auto, mag-subscribe ka na sa Roadloom. Pag-usapan natin yan dito. Matagal nang mahilig ang mga Pilipino sa car nicknames. Bago ang small body at big body, may Corolla ng tinatawag na Peanut, Mango at DX. Ang Peanut at Mango ay galing umano sa hugis ng mga body style, habang ang DX naman ay mula sa popular na variant na Baxi E70 Corolla. Simple lang ang proseso, tumingin ang Pinoy, may nakitang kahawig at yun ang pangalan. Noong 1989, dumating ang E90 Corolla, nakilala ngayon bilang small body. Pero bago dumating ang mas malaking successor nito, mas ginagamit ang bansag na 16 valve at twin cam, lalo na sa higher spec version. Naging small body lamang ito nung dumating ang E100 Corolla noong early 1990s. Mas malapad, mas rounded, mas spacious at mas premium ang dating nito. Kaya ang pangalan, Big Body. At dahil Big Body na ang bago, naging small body naman yung nauna. Retroactive nickname. Parang may mas malaking June na lumipat sa kabilang bahay. Kaya ikaw na si Small June. Naging defining car ng 1990s ang E100 bilang family car, company vehicle, taxi at fleet unit. Pati ang mags at ilang top spec GLI units ay nagkaroon ng palayaw, Leia Salonga. Dahil associated siya sa Corolla advertising noon, kasama rin sina Martin Nievera at Gary Valenciano sa ilang campaigns. Pagkatapos ng Big Body, dumating ang E110 Corolla at ang advertising teams na I Love This Car, I Love What You Do For Me at Love Life. Doon nanggaling ang pangalang Corolla Love Life. Hindi dahil love story ang suspension, kundi dahil mas tumatak ang campaign kesa sa chassis code. Tinatawag din minsan itong Baby Altis, lalo na nang lumabas ang Corolla Altis name sa higher spec models. Eventually, naging pangunahin na ang Altis sa mga sumunod na generation. At doon, unti-unting natapos ang golden age ng Corolla nicknames. Mas exciting pa rin sabihin ng Big Body kesa Corolla Altis 11th generation facelift. Noong 2003, inilabas ang Toyota Vios sa Pilipinas. Eventually, siya ang pumalit sa Corolla bilang isa sa pinaka-familiar na Toyota sedan sa bansa. At dito, naging mas creative ang Pinoy naming department. Imbes na body size, superheroes naman. First generation, Robin. Second, Batman. Third generation, Superman. Later, facelift, Joker. Pero hindi ito universally accepted. Ang second generation Vios na dumating noong 2007, ang pinaka-stable ang nickname, Batman. Dito rin nagsimula ang local Vios production sa Santa Rosa. Bakit Batman? Dahil ang front grille ay nagpapaalala raw sa bat symbol. Once you see it, mahirap nang hindi makita. Kaya sa classifieds at part listing, Vios Batman 2010, instant identification. Pero ang first at third generation, dyan nagkagulo. May current reference na nagsasabing Gen 1 ay ang Robin, ang Gen 3 naman ay ang Superman. Pero may 2015 Auto Industria feature na baliktad ang sequence. Gen 1 Superman at ang Gen 3 ang Robin. Pareho raw nakabase sa grill shapes. Kaya nagkaroon tayo ng Toyota Vios Multiverse. Sa mga forum discussion, nagtatalo pa rin ang mga enthusiast kung alin ang Robin at ang Superman. May nagsasabing Gen 1 ang Robin, Gen 2 ang Batman, Gen 3 ang Superman. May theory rin na naging Robin ang first generation dahil may Batman na sa second generation. May isa pang obscure nickname ang first generation Vios, Britney. May connection ito sa advertising material associated with Britney Spears. Pero hindi malinaw kung naging widespread talaga itong Filipino nickname. Cool trivia, pero hindi universal designation. Noong 2013, dumating ang third generation Vios, locally built sa Santa Rosa. Ito ang tinatawag ngayon ng marami na Superman. Nang dumating ang facelift na may mas malaking grill, lumitaw naman ang pangalang Joker. Dahil mukhang nakangiti raw ang harapan. Batman, Robin, Superman, Joker. Toyota never needed to pay DC licensing fees. Tayo na ang gumawa ng franchise.
Hindi lang biro ang mga nickname na to, practical din sila. Noong 1990s, wala pang Facebook groups, Google Lens o online parts catalog sa bulsa. Mas madaling sabihin ang big body Corolla kesa Corolla E100, specifically AE101. Ganito rin ang gamit sa small body, Love Life, Batman, Singket, Itlog, Pizza at Bigote. Para silang Filipino Visual Classification System. Imbes na chassis code, ginagamit ang itsura, shape, headlights, taillights, body dimensions, advertising, pop culture. Kapag popular ang sasakyan, kumakalat ang pangalan mula owners papunta sa mekaniko, auto supply, taxi drivers at used car dealers. Pero mahalagang tandaan, hindi official Toyota engineering codes ang Batman, Robin o Superman. Folk name sila, car culture shorthand, kaya may disagreement lalo na sa Vios. Kung bibili ka ng pyesa, mas ligtas pa rin sabihin ang year model, chassis code, engine code at exact variant. Dahil kapag sinabi mong pang Superman, baka Gen 1 ang nasa isip ng tendero habang Gen 3 naman ang nasa isip mo. Pero sa kultura, mahalaga ang mga pangalang ito. Ang big body ay hindi lang chassis code, family car ito. Taxi, first car, project car, kotse ng tatay at mga tito. Ganito rin ang Vios Batman, taxi, grab car, driving school vehicle, company car at first car ng maraming driver. Dahil paulit-ulit natin silang nakikita sa kalsada, hindi na sapat ang official badge. Bininyagan na natin sila. Kapag sinabi mong AE101, model code yun. Kapag sinabi mong big body, may memory. Kapag sinabi mong NCP92, chassis code yun. Kapag sinabi mong Batman, may muka agad na pumapasok sa isip mo. At kapag ang isang kotse nagkaroon ng sariling pangalan sa Pilipinas, hindi na lang siya sasakyan. Naging kapitbahay na natin sila.